Okay, so share ko sa inyo to guys no. So ngayong araw guys ay meron tayong i-repair guys na phone device guys no. So ito guys yung phone device nito guys ay Realme C11 guys no. So yung gagawin natin dito guys ay papalitan natin guys ng replacement LCD guys no. So ito na guys yung nagba-vibrate siya guys pero wala siyang display guys no. Yan. So vibrate siya pero wala siyang display guys sa LCD niya guys no. So yung gagawin natin dito guys ay papalitan natin guys ng replacement LCD dito guys. Yan. So para mapalitan natin guys ng LCD to guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. Tapos buksan natin ito guys na paikot siya guys. So para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys no. So sa akin guys prepare ko guys gumamit guys ng kuko ko guys. So papakita ko sa inyo guys na kung paano natin guys buksan guys. So yan siya guys no. So nabuksan na natin guys. So dandan lang natin guys no. Yan. So ito na guys yung loob niya guys. So dito guys tabi natin guys yung cover niya. So dito guys tanggalin natin guys yung cover ng motherboard niya guys. Tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys no. So ayan siya guys no. So tanggalin natin guys yung cover ng board niya guys. So ito guys no, ito guys yung mga flex niya guys. So una natin dito guys tanggalin guys yung flex ng FPC ng ano guys no, ng battery nito guys or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin 'yan. Yan, tapos sunod natin guys, tanggalin natin guys yung battery niya. So na-repair na ito siya dati guys no, meron na siya ditong tape guys. So tanggalin natin ito siya guys. So dito guys, para matanggal natin guys, hilain natin guys yung green na ito guys no. Meron siya ditong tape guys, so tanggalin lang natin to. So hilain lang natin guys. So matigas guys no. So dito guys maglagay tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. Yan. So papasukin lang natin guys sa loob guys no. Tapos hilain natin guys. So wait lang natin guys, mga ilang seconds guys. Yan, tapos hilain natin guys. Yan, so malambot na siya guys no. So ito guys yung battery niya. So hiwalay lang natin to guys. So sunod natin guys ay hilahin natin guys yung plastic na ito. Tapos tanggalin natin guys yung FPC niya guys or yung flexible printed circuit nito guys sa LCD niya. Dito guys sa terminal niya guys. Yan, tapos hilain lang natin guys no. So kung makita nyo guys ay hindi nila natanggal guys yung plastic na ito guys na blue. Yung sticker nito guys. Yan.
So, sunod natin guys ay tatanggalin natin guys yung LCD niya. So, dahil damage na ito guys, so pwede na natin siyang gamitin guys ng electronic liquid guys, no? Para madali natin siya guys matanggal guys. So, kapag hindi pa damage guys yung LCD nyo guys, so huwag nyo gamitan ng ganito guys, no? Kasi baka pwede magpasok kayo sa LCD. So, pwede ma-damage guys yung LCD nyo guys, no? So, ginagamit lang ito guys kapag damage na guys yung LCD guys, no? Yan. So, sunod natin guys ay pwede tayo gumamit guys ng cards natin or bara or ito guys, no? Meron na tayong tools dito guys. So, ito guys, no? So, gamitan natin ito siya guys. So, yan siya guys, no? So, natanggal natin guys. So, tanggalin na natin guys, no? Yan. So, natanggal natin guys. So, kung makita nyo guys ay hindi nila natanggal guys yung ito guys, no? Hindi na nila natanggal guys yung sticker guys. So, kaya nga pala guys hindi siya nagdi-display guys kasi nga putol lang siya guys, no? Yan. Kung makita nyo guys, putol lang siya guys. So, yung ano niya lang guys, response niya ay vibrate na lang guys, no? So, dapat guys ito guys tinatanggal ito guys, no? Ito guys yung sticker nito. Kasi itong sticker nito guys ay ang pakapal ito guys ng LCD guys, no? Yan. So, pwede mag-angat guys. Tapos ito guys ay dapat tinatanggal rin ito guys kasi para hindi magalaw guys, no? Or para hindi maputol guys yung flex niya guys, no? Kaya ano nangyari guys, no? Putol guys kasi nga hindi nila naidikit ito guys. Ito kasi guys ay sticker pa ito guys, no? Yan. So, tabi natin yan siya guys. So, dito naman tayo guys, no? So, yung gagawin lang natin dito guys ay linisin lang natin guys yung mga natutuyong glue na ito guys, no? Yan. Maglalagay kasi tayo dito guys ng panibagong glue natin guys. So, tanggalin lang natin to siya guys. Tapos tignan natin guys yung LCD niya guys, no? Kapag makapal guys. Ito guys yung bagong LCD niya guys. So kung makita nyo guys yung LCD nito guys ay makapal guys, no? Yan. So makapal guys yung LCD niya guys. So kapag ganito guys makapal guys yung LCD guys ay tanggalin na natin ito guys, no? Ito guys, tanggalin na natin to guys. Yan. So kapag manipis naman guys, ay pwede niyo siyang hindi tanggalin ito guys, no? Pero dahil nga yung replacement natin guys ay makapal siya guys. So kailangan natin guys tanggalin ito guys, no? Ito guys, pwede kasi guys mag-angat ito guys, no?
So yan siya guys, no. So natanggal na natin siya guys. So tatanggalin na natin dito guys yung mga natuyong glue niya guys, no. Lalagyan kasi natin guys ng panibagong glue niya guys. So yan siya guys, no. So linisin lang natin guys. So brushan lang natin guys ng electronic liquid natin guys, no. Para malinis siya guys. So yan siya guys, no? So malinis na siya guys. So pwede na natin siyang lagyan guys ng panibagong glue guys, no? So sa paglagay guys ng glue natin dito guys, so dapat tamang-tama lang guys, no? Para pagkakabit natin guys ng LCD guys sa frame niya guys ay saktong-sakto guys, no? So papakita ko sa inyo guys kung paano natin lagyan guys, no? So yun siya guys, no? So nalagyan na natin siya guys ng panibagong glue natin guys. So bago natin guys ikabit guys yung LCD natin guys, so kailangan natin i-test ito guys, no? So ito guys ay na-test natin ito guys sa pangalawang video natin guys, no? Yung kapon guys na video natin guys. So na-test na natin ito guys. So sa inyo guys kapag magkabit kayo guys, so kailangan nyo guys i-test guys, no? Para kung sakaling ayaw mag-display guys ng LCD guys, ay pwede nyo siyang ibalik guys sa supplier nyo guys, no? Yan. So ito guys ay matic na ito guys. Kakabit ko na to agad guys, no? Kasi na-testing ko na ito guys. So meron siyang display at goods na goods guys, no? So dito guys, yung gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung sticker nito. Yan, so tanggalin natin ito guys, yung sticker niya. Tapos sunod guys ay tanggalin natin guys yung yung sticker niya dito guys. Meron kasi siyang dikit ito guys, no? Meron siyang dikit ito guys. Kailangan natin guys madikit guys sa dito guys LCD niya guys. Ito guys yung flex na ito. Yan. So natanggal natin yan siya. Tapos idikit lang natin siya guys, no?
So kailangan natin guys madikit ito guys para hindi siya maputol guys, no. Hindi siya matulad dito guys sa ito guys, hindi nila naidikit kaya naputol guys. Yan. So kapag nadidikit na natin yan siya guys, ay pwede na natin siyang install guys, no. So check nyo guys yung filter niya guys, no. Kapag dumikit guys sa lumang LCD niya guys yung filter niya guys. So tanggalin nyo guys, no. Ibalik niyo dito guys. Kasi napaka-importante ito guys ng guys ng filter na ito guys. Kasi nga kapag walang filter guys ay pwedeng pumasok guys sa camera ng phone device natin guys, no. So lalabo guys yung camera ng phone device natin guys. So kaya kailangan natin guys may balik guys yung filter guys. Yan. So ilalagay na natin guys, no. Ito guys ay tatanggalin rin natin guys yung sticker na ito. Pero mamaya na natin guys, no. May natin guys tanggalin yan. So kailangan na natin pala guys tanggalin guys. Mahaba kasi siya guys, no. Yan. So didikit rin yan siya guys. So yan siya guys, no. So fit na fit siya guys. Yan. Saktong-sakto siya guys sa frame niya, sa frame nito guys, no. Yung LCD niya na bago guys. Yan. So saktong-sakto siya guys. So dito guys ay install natin dito guys yung FPC niya guys or yung flexible printed circuit nito guys, no. So kabit muna natin ito. Yan. Kapag nakabit na natin guys, so ganito lang gawin natin guys, no. Yan. So naidikit na natin siya guys. Tapos balik natin guys ang plastic niya. Tapos balik natin guys yung battery niya guys. So maganda guys yung pagka-install natin guys, no. Yan. Tapos balik natin guys yung FPC ng battery niya. So ito guys ay balutin natin ito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung battery niya. So kailangan natin guys ito guys mabalot ito guys, no, para maiwasan natin guys yung grounded guys, no. So ito guys ay tinanggal na nila dito guys yung cover pero hindi nila tinakpan guys, no. So yan siya guys, no. So para maiwasan natin guys yung grounded guys sa battery niya. Tapos balik natin guys.
Yan, tapos balik natin guys yung cover ng ano niya guys, no? Ng board niya guys. Tapos lagyan natin guys ng bolts guys, ibalik natin guys yung mga bolts niya. So yan siya guys, no? So ibalik natin guys. So linisin lang natin guys yung dito guys sa cover ng lens guys, no? Tapos balik natin guys. Yan, tapos balik natin guys yung SIM card slot nya. So try natin guys pada rin guys. Yan, so buhay na siya guys, no? So dito guys, sunod natin na gagawin dito guys, lagyan na lang nyo dito guys ng mga tape guys, no? Para pang suporta niya guys dito guys sa frame niya, tsaka dito guys sa LCD niya guys, para maganda guys yung pagkadikit niya guys, no? So lagyan nyo guys ng scotch tape dito guys sa gilid niya guys. Yan, so ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys mapalitan guys yung damage natin guys na LCD guys sa ating phone device guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.